Parang ayoko nung ganito dahil alam ko yung pagod. Buhatin mo sobrang bigat. Kailangan yung dalawang pera. May pamili mo lahat. Ganyan kainit. Lahat dadanasin mo. Ganyan. Great morning mga katindahan. Welcome kay Jo dito sa RTW ni Madam Claire. So for today's video nga mga katindahan yan at napakaganda ng ating pag-uusapan dahil ito nga ay patungkol sa pagiging isang empleyado versus pagiging isang negosyante. Ayan, nakakatuwa mga katindahan. Bakit ito yung naisip natin na gawing topic? Dahil mga katindahan, ito ay atin na rin napagdaanan. Tayo ay naging isang empleyado na din at ngayon nga ay nagne-negosyo. Lalong-lalo na nga at ito ay galing sa sarili nating experience. Yan. So, gustong-gusto ko kasi yung nag-share ng mga experiences, saan ba tayo mas mag-grow, diba? Pagiging empleyado versus pagiging negosyante. Karamihan sa atin mga katindahan ay sinasabi na dalawa lang ang paraan para kumita. At ito nga ay ang pagiging isa nating empleyado. At ang pangalawa naman is ang pagiging isang negosyante. Yan. So, ano nga ba yung pagkakaiba nitong dalawang ito at bakit karamihan sa atin is ginugusto na maging isang empleyado? Bakit marami pa din ang mas gustong maging isang empleyado kaysa ang maging isang negosyante? At sino ba yung mas yumayaman? Sino ba yung mas humihirap? Ayan. So, unahin natin itong pagiging isang empleyado, mga katindahan. Kasi nga, di ba, kapag empleyado kasi mga katindahan is, alam mo yung secured kasi tayo dahil alam natin na every 15, 30, kinsenas katapusan is, meron tayong i-expect na sahod mula sa ating pinagtatrabahuan. Diba? Yan. Ngunit, meron tayong tinatawag mga katindahan na rat race. Ano nga ba itong rat race? Ibig sabihin, ayan, makikita nyo sa screen mga katindahan na the unpleasant life of people who have jobs that require them to work very hard in order to compete with others for money, power, status, and etc. Kumbaga mga katindahan, sinasabi dito na sa pagiging isang empleyado is, alam mo yung parang walang pagbabago, paulit-ulit na ganun lang ng ganun yung cycle. Kumbaga, gigising sa umaga para pumasok sa trabaho, duty tayo ng 9 AM to 5 PM, ganun, 8 hours na magtatrabaho. Hindi pwedeng ma-late kasi mapapagalitan tayo ng ating mga boss, di ba? Halos wala ng oras para sa pamilya, especially doon sa may mga anak na, di ba? Bakit? Kasi nga, umaga hanggang hapon, yung oras ng ating pagtatrabaho. So, pag uwi natin, almost halos pagod na, yan, di ba? So, very short time na lang yung oras na makakapiling natin yung ating mga anak, asawa, ganyan, di ba? Dahil nga, kailangan mo pang mag-asikaso sa bahay, kailangan mag-prepare sa gabi, syempre kakain, tapos kailangan mong matulog din agad, hindi ka pwede mapuyat kasi nga kinabukasan papasok ka na naman, di ba? So yan yung parang nagiging cycle ng pagiging isang empleyado. At ang isa pang mga kinakaharap ng mga empleyado, mga katindahan, ay yung alam mo yung pakikisama sa kapwa mo empleyado na halos pareho lang naman kayo ng sinasahod, pareho lang naman kayo ng kinikita, pero merong mas mataas, di ba? Merong nasa baba, merong, di ba, hindi pantay-pantay yung pakikitungo, hindi pantay-pantay yung pagtingin, ganyan, di ba? Meron talagang mas angat, ganyan, yung parang, alam mo yung paangasan, pataasan, kailangan ikaw palagi yung magaling. Bakit? Di ba? Syempre, ang gusto natin is yung promotion para ma-promote, para medyo madagdagan yung sahod, ganyan, di ba? Which is, nangyayari mga katindahan is, yung iba nagkakasiraan na para lang umangat. Di ba? Hindi yan mawawala sa pagiging mga empleyado, di ba? Dumadating pa nga sa point na nagsisiraan, nagsisipsipan sa mga boss, di ba? Para lang mas siya yung makilala, di ba? Naku, danas na danas kayo mga katindahan. To the point na, resign. Ay, charot! Hindi, di ba? Ganun mga katindahan ang nagiging siste ng pagiging isang empleyado. And very rare nga yung naririnigan natin na umasenso, yumaman ng dahil sa pagiging isang empleyado, di ba? Kasi grabe yung akit na dadanasin mo bago mo siguro ma-reach yung rurok nung tagumpay sa pagiging isang empleyado, di ba? Although nandoon naman nga tayo na secured tayo dahil may kita ka o wala, alam natin na meron tayong inaantay na sahod. Pagdating ng December, meron tayong mga marireceive na bonus, di ba? Merong pag-increase din ng salary kung halimbawa nga na-promote, ganyan. So, secured ka, di ba? So, pumunta naman tayo dito sa isa nating topic, which is ngayon pagnenegosyo. So, ano ba yung meron sa pagnenegosyo? Ano ba itong salitang negosyo, di ba? Sabi ng mga nakararami mga katindahan na sa pagnenegosyo ay naandyan daw yung pagyaman. Ay, nako,
Gusto ko yan. Diba? Nandyan daw yung pagyaman. Pero, bakit marami pa rin ang mas pinipili na maging empleyado na lang kaysa sa mag-take ng risk, magkaroon ng isang negosyo. Bakit, di ba? Isa lang mga katindahan ang sagot dyan. Dahil hindi daw sigurado yung kita. Totoo naman, di ba, na merong time na mataas, merong time naman na mababa. Talagang merong pangantay minsan zero. At sabi pa nga nila is sobrang risky daw. Which is totoo naman. Sa pagnenegosyo, sobrang risky talaga. Pero, di ba, talagang dadaan tayo sa ganyan. Hindi naman tayo pwedeng nagnegosyo na bukas tapos gusto natin is boom agad, mataas ng mataas. Hindi. Kasi, saan ba tayo matututo, di ba? Matututo tayo doon sa mga challenges na kakaharapin natin, doon sa papasukin natin na negosyo. Kaya nga mga katindahan, once na tayo is nakaisip ng gusto natin pagkakitaan, once na nakaisip tayo na mag-raise ng capital, di ba? Para dito sa negosyo na naisip natin, kailangan natin pag-aralan mga katindahan. Kailangan alam natin yung papasukin natin na negosyo. Halimbawa, kung ang gusto ko palang pasukin is mga pagkain, dahil di ba uso ngayon mga siomai, ganyan, mga kung ano, shawarma, milk tea, ganyan, di ba? So, parang in demand, ganyan, di ba? So, pero ako is hindi ko alam kung ano ba yung labanan ng sa mga pagkain. Saan ba tayo mas aangat? Saan ba tayo mas magle-level up pagdating sa ganung pagnenegosyo, di ba? So, kung gusto natin yung pasukin, dapat aralin natin maigi. Hindi porket makikita natin, hindi porket alam natin na ganito nakakapagod, na ganito kailangan mabilis kang kumilos. Hindi porket alam natin yun, literal na alam natin yun, is papasukin na natin, di ba? Hindi, marami tayong dapat aralin bago natin yun pasukin yung ganung negosyo. Kagaya ko dito mga katindahan na dito sa pagiging isang RTW business, dry goods store. Etong mga katindahan is, alam niyo na hindi ko siya pinag-aralan. But mas malalim pa dyan mga katindahan. Bakit? Paano ko nasabi mas malalim pa dyan? Dahil nga mga katindahan, mula pagkabata namin ito na talaga yung kinamulatan ko. So parang siya naging practice sa akin dahil mula pa nga noon hanggang sa ilang taon ako nag-aral, elementary, high school, college, hanggang sa nagtrabaho na ako sa Manila, ganyan, kung ano nang pinasok kong trabaho is ito pa rin. Every time na uuwi ako, ito pa rin yung dinadatnan ko, tindahan, ganyan. To the point na umabot pa ako sa point na parang sobrang toxic, parang ayoko nung ganito dahil alam ko yung pagod, alam ko yung hirap, alam ko yung effort na kailangan kong ibigay sa ganitong pagninegosyo. Alam mo yung sobrang hirap talaga, pamimili ka ng paninda, sobrang hirap talaga. Bubuhatin mo, sobrang bigat, kailangan yung dala mong pera, may pamili mo lahat, ganyan, kailangan, basta sobrang hirap, init, lahat, dadanasin mo, ganyan. So, hindi ako dumating dun sa punto mga katindahan na kinailangan ko pang aralin kung paano magpatakbo ng ganitong negosyo. Kasi nandoon na ako sa punto na ito na talaga yung bumuhay sa akin, ito yung nagpaaral sa akin, dito kami kumuha ng source of income ng magulang ko, mga lola ko, ganyan, lahat kami sa ganito talaga. Kaya nga, dumating na ako dun sa point na ayoko tong negosyo na to, pero dito pa din ako dinala at magagamit ko pala yung mga yun, di ba? Magagamit ko pala yung kaalaman ko na yun, tapos may share ko pa sa inyo. Ang saya, di ba? Kaya kung ikaw na nanonood, halimbawa meron kayong simulat sa pool ang negosyo nyo, halimbawa nag-burger o kaya mangingisda magulang mo, magsasaka yung magulang mo, nagluluto ng karinderya yung magulang mo, 'di ba? Parang sa feeling natin parang ayaw natin maging ganun dahil alam natin yung hirap, 'di ba? Pero kapag ka pala yan yung pinasok mo, pag pinagpatuloy mo pala yung negosyong sinimulan ng mga magulang mo, na alam mo na mas may knowledge ka na ngayon dahil nakapag-aral ka, pinag-aral ka nila, mas may knowledge ka sa paghawak ng pera, kung paano yung hirap ng mga magulang mo noon. Kapag ka pala yan yung pinurso mo, ay, sisiw na pala yan sa'yo, hindi mo na kailangan masterin, hindi mo na kailangan pag-aralan dahil alam mo yung hirap, alam mo kung gaano kahirap yung gagawin mo para mapalago mo yung negosyo mo. Diba? Nakakatuwa pa nga mga katindahan kapag ka meron tayong sariling negosyo, diba? Nagkakaroon ka ng sarili mong team. Magkakaroon ka ng sarili mong, pwede kang kumuha ng katulong, pwedeng hindi. Pwede kang, di ba, wala pa naman tayo sa punto ng pagkakaroon ng mga empleyado dahil parang napakalaki na ng kumpanya na yun para sabi mong empleyado. Pero yung may katuwang ka lang dyan sa tindahan mo, kasi yung negosyo hindi naman kailangan sobrang laki, hindi rin naman, di ba, kahit maliit lang yan, still, hanap buhay yan, di ba?
hanap buhay yan dahil kumikita tayo ng pera. So, pwede tayong kumuha ng katuwang para mas mapabilis yung gawain, mas maging yung hindi mo na kayang gawin, like yung paglilinis, pagdi-display, hindi mo na kayang gawin dahil marami ka pang kailangan i-priority. Yung isip mo tumatakbo pa, paano ka kukuha ng stock, saan ka kukuha ng stock, saan ka mamimili, ano yung mga kailangan mo pang itagdag, ano yung mga pwede mo pang gawin para gumanda yung takbo ng flow ng income natin, ng sales natin, diba? So, doon pa lang, diba, ngarag na tayo, ngarag na yung utak natin, ngarag na yung isipan natin. So, kailangan talaga natin ng katuwang para yung yung mga minor na gawain, like yung paglilinis, pagdi-display, pagpapagpag ng mga alikabok, hindi na tayo ang gagawa. Merong gagawa nun para sa atin, para yung cycle, yung flow ng tindahan natin still running, diba? Running smooth, palago, pausbong, diba? Bukod dyan is, ikaw yung bahala sa routine ng negosyo mo. Walang ibang magmamando sa iyo, walang ibang magtuturo sa iyo kundi ikaw. Lahat ng success, lahat ng challenges, lahat ng kung mayroon mang maging problema, tayo yung re-resolve, di ba? Nasa atin, tayo ang reyna ng ating sariling negosyo. Walang iba, walang boss. Tayo, di ba? Magbi-build tayo ng sarili nating empire, magbi-build tayo ng sarili nating sistema, di ba? Dahil nga meron tayong sariling negosyo, mga katindahan, di ba? Alam mo yung income na papasok sa atin is unlimited. Every time nga na mayroon tayong ini-invest sa isang bagay or sa isang produkto is alam natin na mas mag-generate ito ng mas mataas pa doon sa in-invest natin, di ba? Kumbaga, yung kita natin is mas greater pa doon sa alam natin na in-invest natin, di ba? So, syempre, nagde-negosyo tayo, naghahanap buhay tayo, ang gusto natin is kumita, di ba? Tumaas yung ating income sa ating pagnenegosyo nga, mga katindahan is alam mo yun na walang retirement. Kasi sa atin din kung gusto nating mag-retire sa ating hanap buhay, di ba? Nagiging hassle man tayo, nagiging stress man tayo, pero in a positive way, di ba? Dahil yung pinapatakbo natin is yung sarili nating hanap buhay, kung paano natin siya papaangatin, di ba? At sa ganito nga pagnenegosyo, mga katindahan, napakalaki ng tsansa natin na kahit paano ay umangat, di ba? Sino ba naman, di ba? Umangat, yumaman, di ba? Sino ba naman ang ayaw na yumaman, Diyos ko, no? Napaka-hypocrite ako naman kung sasabihin kong hindi, ay my God, di ba? Bawat pawis, bawat patak ng luha, mga katindahan yan is, di ba, senyalis yan ng pagpupursige natin, senyalis yan ng ating talagang ng ating pagsusumikap para makakamtan nga natin yung pangarap natin. Ano ba yung pangarap natin? Di ba? Siyempre yung hindi na tayo nangungutang, hindi na natin problemahin kung saan tayo kuha ng pambayad ng kuryente, ng tubig, alam mo yung maalwan sa buhay, di ba? Sino ba naman yung may ayaw na ganun, di ba? So, in short, mga katindahan, sa ganitong pagnenegosyo is meron tayong kalayaan, nandyan yung freedom natin na gawin kung ano yung gusto natin. Mas mahaba yung oras sa pamilya, mas yung bonding mo, especially nga doon sa may mga anak, di ba? So, kung yung halos entire ng buhay natin is igugugol natin sa pagiging empleyado, tatrabaho tayo para doon sa wealth ng iba, para matupad yung pangarap ng iba, di ba? Which is kaya naman pala natin gawin, di ba? Ito mini SM na to, di ba? Ay, bakit nasa barangay lang kami? May sapatos, may tsinelas, may school supplies, may accessories, may mga underwear, may skincare, o ano pa ba, plasticware, glassware, ganyan, mga adult, plus size, di ba, mga damit, kung ano-ano pa. E di mini ano na rin yan, wala nga lang aircon. So, nasa sa atin na lang yan, mga katindahan, kung ano ba yung gugustuhin natin. Dalawa lang nga naman, mga katindahan, di ba? Ano ba yung gusto mo? Yung secured ka? Secure dahil alam mong 15-30 meron tayong aasahan na sahod, o doon tayo sa freedom, doon sa paghahanap buhay na alam natin na kung tayo ay matyaga, kung talagang aaralin natin, kung alam mo na yung flow ng negosyo, diba, magkakaroon tayo ng freedom. Your choice. At yan yung dahilan kung bakit tayo nandito ngayon, kung bakit tayo nag-negosyo ngayon, mga katindahan, diba? So, it's your choice. Pagiging isang empleyado or pagiging isang negosyante. Hanggang dito na lang, mga katindahan, itong aking video. Sana ay may natutunan kayo, may napulot kayong kaunting aral mula kay Madam Claire, di ba? At hanggang sa mga susunod pa na mga inspiring moment natin, mga katindahan, sama-sama tayo magpalago, sama-sama tayo magpayaman. Bye!